Hay nako, wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Dahil lahat ng to ginagawa ko para sa anak ko. Wala kang karapatang husgahan ang pagiging ina ko. Hanggat kaya ko maging mas magaling pa siya sa lahat, gagawin ko yon. Kaya manahimik ka na. Kung hindi mo kayang makita ang mga ginagawa ko, hindi kita pinipigilang umalis ng bahay ko. Lumayas ka at wag na wag kang babalik. Hindi kita kailangan at mas lalong hindi ka kailangan ng anak ko. Sana nga, ma'am, ginagawa mo yan para sa anak mo. Huwag na sanang dumating ang araw na bigla ka nalang magsisi dahil sa mga pinaranas mo sa bata. Dahil hindi habang buhay na ganyang edad si Ichan. Darating din ang araw na mapapagod na siya sa'yo dahil wala man lang siyang maaalalang masaya tungkol sa sarili niya. Dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang humabol at sumunod sa mga pangarap mo. Naabot mo naman na lahat, sa totoo lang. Hindi si Ichan ang kulang, ma'am. Ikaw ang nakukulangan sa sarili mo at pinipilit mong anak mong punan yun. Sana, maalala mong simpleng bata lang ang anak mo. Ang ina ang nagsisilbing unang guro ng kanilang anak, kung saan sila ang unang nagtuturo kung paano sumulat at magbasa. Ngunit paano kung ang paraan na yon ang dahilan para mawalan ng kumpiyansa sa sarili ang bata? Katulad ni Josefina na nag-aasam na maging mas higit sa lahat ang kanyang anak at nakalimutang isa ring bata si Ichan. Paano nga kaya matatakasan ang isang malupit na kwento ng isang bata kung sa tinig mismo ng kanyang ina manggagaling ang kanyang pagbagsak? Paano rin kaya matatakasan ang paghihiganti gamit ang itim na kapangyarihan? Ano bang hindi mo maintindihan dyan? Ha? Simpleng addition at subtraction lang yan. Ay nako, palibhasa, bobo ka! Ang hina niyang kukote mo! Ulitin mo yan, ulitin mo! Dapat ma-perfect mo yan, kaya hindi ka nangunguna sa klase niyo eh. Mami, masakit po yung kurot niyo. Mas makakatikim ka sa akin kapag hindi mo inayos yan. Pumapangalawa ka lang palagi. Nakakahiya ka, alam mo ba yon? Ha? Nung ako nag-aaral, sa edad kong ganyan sa'yo, ang dami ko nang alam. Ilang medal na ang nakuha ko. Matalino ako, kaya hindi ako papayag na magkakaroon ako ng anak na bobo. Nakakahiya yon. Palibhasa, manang-mana ka sa tatay mong walang utak. Papagod na ako, Mami. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ka magpapahinga hanggat hindi mo natatapos yan. Hindi ka pwede maglaro dahil pagkatapos mo dyan, may training ka pa sa soccer at music class mo. Tumigil ka sa pag-iyak mo. Naku, sinasabi ko sa'yo, lalamutakin ko yung bibig mo. Sagutan mo yan. Mamaya na lang, Mami, please. Huwag mo sinasagad ang pasensya ko, Ichan. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo maging matalino. Kailangan mo maging magaling sa lahat ng bagay kagaya ko. Ha? Hindi ka pwedeng tatamad-tamad at tatanga-tanga. Kailangan mong pantayan ang achievements na meron ako. Hindi ko po maintindihan to eh. Ang sakit na rin po ng kamay ko. Anong hindi mo maintindihan? Andiyan na ang tanong oh. Si Ana ay may 125 na lobo. Ibinigay niya ang 47 na lobo sa mga kaibigan niya. At saka siya bumili ulit ng 38 na lobo. Oh, anong mahirap dyan? Ha? 125 minus 47 plus 38. Ilan yon? Ha? Ano? Hindi mo alam? Ang bagal mo sumagot. Bobo ka talaga. Bobo! Sa ginagawa mong yan, wala kang mararating sa buhay mo. Kung di mo gagalingan mag-aral, magiging bobo ka habang buhay. Alam mo nangyayari sa mga bobo? Nagiging mahirap at walang pakinabang. Nung ganyang edad ko sa'yo, hindi lang ganyan ang kaya ko sagutan. Ay, nako, sa dami ba naman ang mamanahin mo sa tatay mo yung pagiging mahina pa ang utak? Sagutin mo yan, ha? Babalikan ko yan. Hindi ka kakain hanggat hindi mo yan nasasagutan. Galit na umalis si Josefina habang naririnig ang hikbi ng kanyang anak. Nagpunas ng luha ang bata at sa kanya muling tiningnan ang pinapasagutan ng kanyang ina. Sabado, wala siyang pasok at dapat ay naglalaro siya pero ayaw na ayaw ng kanyang ina
na nahahati ang atensyon niya sa ibang bagay, maliban na lang kung may kinalaman ito sa pag-unlad ng kanyang kaisipan. Nag-iisang anak lang si Ichan at naghiwalay na ang mga magulang niya bago pa man siya ipinanganak. Si Josefina naman, isang matalinong babae na lahat ng klase ng tagumpay ay nakuha niya noong nag-aaral siya. Ang talino niya na yon at tagumpay ay nais niyang makuha rin ng kanyang anak. Kaya kahit na bata pa lang ito, pinipilit na niyang matuto. Pero sadyang hindi makasabay ang kanyang anak sa kanyang nais dahil mas nangingibabaw ang kainosentihan nito at ang pagiging isip bata. Hindi naranasan ni Ichan ang maglaro katulad ng ibang kaedaran niya dahil kahit walang pasok, kailangan niya pa ring mag-aral. Hanggang sa isang araw, masama ang timpla ni Josefina na umuwi ng bahay nila at takot ang kanyang anak na lapitan siya at iabot sa kanya ang card. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Di ba sabi ko sa'yo mag-aral ka doon? Huwag mo ako sinisimulan ngayon, Ichan. Sinasabi ko sa'yo, bad trip na ako sa mga empleyado sa shop. Baka ikaw ang pagbuntunan ko ng galit. Binigay na po kasi yung card namin eh. Si Yaya po ang kumuha. Ito po, Mami. Akin na. Halata namang walang nagbago rito. Hindi man lang tumaas. Tingnan mo nga tong samat mo, 95 lang. Ano ba namang utak meron ka? Buti pa yung kaklase mo na nasa top 1 sa klase nyo ang tataas ng grades. Nakakahiya talaga magkaroon ng anak na katulad mo, oo. Hindi ko alam kung yung pag-aaral mo ang kulang o ang pagpapalaki ko sa'yo. Nakakahiya talaga. Ni hindi ko man lang maipagmalaki sa mga kamag-anak ko. Baka pagtawanan lang nila ako eh. Dahil kung anong kinatalino ko, siya namang kinabobo ng anak ko. Gagalingan ko na lang po, Mami. Ay aba, talagang dapat mong galingan. Obligasyon mo yun. Dapat mas magaling ka sa kahit na sino kung gusto mo maging proud ako sa'yo. Dahil sa ngayon, wala ako nakikitang pagbabago sa'yo eh. Kaya paano ako magiging masaya, ha? Sige na, doon ka na. Mag-aral ka doon para naman tumalino ka. Di tayo bibili ng Jollibee, Mami. At bakit naman? Kasi po mataas po ang grades ko. Yung kaklase ko po, pumunta sila ng mama niya. Mas mababa po ang grades niya sa akin eh. Kasi yung English niya 87 lang po. Tapos sa akin 97 po. Yan na ang pinagmamalaki mo sa akin? Ano namang dapat i-celebrate? Hayaan mo yung mga kaklase mong kinukonsinti ng mga magulang nila maging bobo. At kahit na maliit na achievement, kailangan pang i-celebrate. Wala ka namang pinapakita sa akin na dapat ko ika-proud sa'yo. Kaya tigilan mo ako dyan sa mga ganyan, ha? Pumunta ka na doon sa kwarto mo. Mag-aral ka doon. Huwag ka sumabay sa mga iniisip ko ngayon. Nakasimangot si Ichan na nagtungo sa kanyang kwarto. Kanina lang ay masaya siya at iniisip na matutuwa ang kanyang ina kapag nakita nito kung paano siya naging magaling sa klase. Pero baliwala lang pala yun dahil hindi pa rin natutuwa sa kanya ang ina. Palaging may kulang. Palagi siyang hinahanapan ng mas higit pa. Simula pa nung bata siya, hindi na niya maabot ang gusto ng kanyang ina. Kahit pa man itodo na niya ang lahat ng kaya niya at sundin ang lahat ng utos sa kanya, hindi niya pa rin maramdaman na ipinagmamalaki siya ng kanyang ina. Habang nag-aaral mag-isa ang bata sa loob ng kanyang kwarto, bigla namang dumating ang kanyang yaya na may dalang merienda. Sanggol pa lang siya, si Larnie na ang nag-aalaga sa kanya at tila ba mas kilala pa siya nito kaysa sa tunay niyang ina. Tara, kain ka na muna. Ito nagluto ako ng pancake. Di ba paborito mo to? O ayan, tapos may orange juice pa. Hindi pa po ako tapos dito sa sinasagutan ko. Baka po mamaya tignan to ni Mami eh. Baka magalit na naman siya sa akin. Saglit lang naman. Kanina ka pa nakatutok dyan eh. Hindi ka pa kumakain. Dapat kahit paano pahingahin mo rin ang utak mo. Kumain ka para mas magkaroon ka ng lakas na makapag-isip. Hindi po pwede yun, di ba? Kasi kapag nagpahinga daw po ako, ang sabi ni Mami, magiging bobo ako lalo. Bobo pa naman po ako. Hindi ka bobo, okay?
Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? 7 years old ka pa lang, pero ang dami mo nang alam. Palagi mong tatandaan ang sinasabi ko sa'yo na magaling ka at dapat proud ka sa sarili mo sa mga nagagawa mo. Kaso po, hindi naman proud si Mommy. Nagagalit siya sa akin palagi. Di ba? Lagi kong sinasabi sa'yo na palagi mong tatandaan. Mahalaga ka, espesyal ka, sapat ka, at hindi mo kailangan maging perpekto. Hawak ka sa kamay ko. Ano ulit yon? Sabay tayo ha? Naniniwala ako sa kakayahan ko. Masaya ako na ako ay ako. Mayroon akong talino at talento para magtagumpay sa buhay. Yan, very good. Ang galing talaga ng big boy na yan ah. Oh, tara na, merienda na tayo. Tapos mamaya, tuturuan kita kung paano yan, ha? Congrats nga pala ha, dahil ang tataas ng grades mo. Ang talino mo talaga. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng kaedaran mo kaya ang ginagawa mo. Sobrang matured mo na rin mag-isip para sa ganyang edad. Proud na proud sa'yo sa yaya. Naging masaya ang puso ng bata dahil kahit na paano ay may isang tao na nakakakita ng halaga niya at nagiging masaya sa mga nagagawa at naaabot niya. Habang masaya silang kumakain at nagkukwentuhan ng kung ano-anong pangyayari sa eskwelahan ni Ichan, biglang pumasok sa loob ng kwarto si Josefina. Nang makita siya ng anak, halos hindi na nito malunok ang kinakain niya. Ano yan? Bakit mo pinapakain ng ganyan si Ichan? Ikaw naman, hindi ba sabi ko hindi ka kakain hanggat hindi ko sinasabi na kumain ka? Ilang oras yung nasasayang mong bata ka? Sa halip na mag-aral ka at matuto, wala kang ibang ginawa kundi ang makipagkwentuhan. Kaya walang pumapasok dyan sa gamong-gumong utak eh. Merienda lang po, ma'am. Iniluto ko po yan para na rin po makapagpahinga ang bata. Ang dami po kasing activities na ginawa kanina sa school nila. Kapag sinabi kong hindi siya kakain, hindi siya kakain. Bakit ba mas pinapangunahan mo pa ako, ha? Tandaan mo, Larnie, yaya ka lang ng anak ko at ako pa rin ang amo mo. Kung anong sasabihin ko, yun ang susundin mo dahil sa akin ang gagaling ang sahod mo. Kunin mo yung basura na pinapakain mo sa anak ko at itapon mo. Simula ngayon, hindi siya pwedeng kumain ng kung ano-ano dahil baka mabawasan palalo ang utak ng bata na yan. Baka lumala ang kabobohan yan. Pancake lang naman po yan, ma'am. Hindi ko naman po pinapakain ng junk food si Ichan. Alam ko naman po yung mga pagkain na pinagbabawal ninyo para sa kanya. May mga prutas naman din po yung kasama at hindi naman siya palaging kumakain yan. Mas marunong ka pa talaga? Aalisin mo yan o ikaw ang aalisin ko sa trabaho? Ikaw, Ichan, bumalik ka dyan sa sinasagutan mo. Huwag lang ako makakita ng mali-mali mong sagot dyan na kumalilintikan ka talaga sa akin. Ikaw naman, Larnie, tigilan mo ang pakikipagchismisan sa anak ko ng mga walang kwentang bagay dahil hindi yun nakakatulong sa pag-unlad niya. Yang mga walang kwenta mong kwento sa kanya, hindi nakakadagdag sa talino niya yon. Lalo lang lumiliit ang utak niya. Kahit na gustong-gusto pa ng bata kumain, ibinaba niya yon para sundin ang utos ng kanyang ina. Si Larnie naman ay itinapon ang iniluto niya para sa bata dahil alam niyang galit na talaga ang kanyang amo. Mas lalong naging mahigpit si Josefina sa kanyang anak. Ang dami niyang ipinagbawal at kahit pahinga ayaw niyang gawin ni Ichan. Kailangan sundin ang oras ng tulog at ang oras ng gising. Nakaayos na rin ang mga patakaran niya bago matulog at paggising ng bata. Lahat yon may kinalaman sa kung paano pa mas lalong tatalino ang kanyang anak. Wala siyang pakialam kahit na hirap na ang bata. Palagi niya lang sinasabi na lahat yon ay ginagawa niya para magkaroon ng magandang kinabukasan ng anak niya. Isang umaga, sabay na kumain ang mag-ina. Minsan kasi hindi yun nangyayari, lalo pat maagang umaalis si Josefina. May negosyo siyang namana mula sa kanyang mga magulang. At ito ang kabuhayan na nagbibigay ng karangyaan sa kanila. Mami, kain ako hotdog po. Hindi pwede.
Bawal sa bata ang hotdog. Bakit naman po? Napanood ko po sa palabas yung mga bata doon, hotdog ang kinakain nila. Baon din po ng mga kaklase ko, hotdog. Basta, bawal yun dahil hindi yun maganda sa utak. Nakakaapekto yun para maging bobo ang isang bata. Kaya kung kakain ka nun, magiging bobo ka palalo. Kakarampot na nga lang yung utak mo, gusto mo pang mabawasan. Lahat niyang pinapakain ko sa'yo, maganda yan sa utak mo para naman tumalino ka. Puro gulay ang kainin mo para maging masustansya ang utak mo. Kunti lang po. Kurot lang po. Ganito po, oh. Ichan! Di ba sinabi kong hindi pwede? Hindi mo rin ba maintindihan yon, ha? Kaya kita pinagbabawalan kumain ng mga ganong pagkain dahil ayokong matuluyan na mawalan ka ng utak. Sayang lang ang pagsusumikap kung maging matalino ka. Sayang ang ibinabayad ko sa mga nagtuturo sa'yo kung kakain ka ng mga pagkain na hindi pwede. Kapag sinabi kong bawal, bawal! Sorry po, Bobby. Sorry po. Tumigil ka sa pag-iyak mo! Huwag mo akong paandaran ng mga ganyan mo, ha? At isa pa, ang mga lalaki hindi umiiyak. Hindi ka pwedeng magpakita ng emosyon mo dahil ang mga umiiyak ay mahihina. Kaya huwag kang iiyak. Ayoko isipin nila na nagpapalaki ako ng bobo at mahinang bata. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Ayaw na ayaw kong maririnig at makikitang umiiyak ka. Opo, Mami. Sorry po. Sorry. Tumigil ka dyan. Huwag kang humikbi-hikbi dyan. Huwag kang iiyak, ha? Ayoko nang mahina. Hindi ka tunay na lalaki kung umiiyak ka. Tumigil ka na. Kumain ka dyan. Ubusin mo lahat yung nasa plato mo. Huwag mo kong artihan na ayaw mo ng gulay. Walang nagawa ang bata kundi ang sundin ang utos ng kanyang ina. Nakatayo lang sa isang gilid si Larnie. Maging siya ay nasasaktan sa pakikitungo ni Josefina sa bata. Simula pa noon, wala nang kalayaan si Ichan na ilabas ang anumang nararamdaman niya. Kailangan niyang sundin ang anumang utos sa kanya ng kanyang ina. Sa ayaw man o sa gusto niya, kailangan niyang gustuhin din ang gusto ng kanyang ina. Tila ba hindi kilala ni Josefina ang anak dahil ang gusto ni Ichan ang siya namang ayaw ni Josefina. Sa tuwing magsasalita ang anak at ayaw niya ang sinasabi nito, nagagalit na kaagad siya. Kahit sa emosyon ng bata, nais niyang kontrolin. Bawal siyang magalit. Bawal malungkot at bawal maging masaya kapag hindi masaya ang kanyang ina. Ang malaki nilang bahay at marangyang buhay ay nagmistulang kulungan para sa isang paslit na gusto lang namang maranasang maging bata. Habang pauwi galing sa paaralan sina Ichan at Larnie, nakasabayan nila ang ibang sundo ng mga kaklase ng bata at nag-uusap sila na maglalaro ang mga bata sa bagong parke malapit sa kanilang paaralan. Nung una, sobrang tuwa ang nararamdaman ni Ichan pero napawi rin yun dahil alam niyang bawal niyang gawin yun. Pagka-uwi niya, kailangan niyang mag-aral ulit dahil magagalit ang kanyang ina kapag nalaman na naglalaro siya. Gusto mo ba maglaro? Bawal naman po. Uwi na po tayo. Baka magalit na naman po si Mami. Mamaya pa naman uuwi ang Mami mo. Tara, punta tayo doon kahit saglit lang. Secret na lang natin sa kanya na naglaro ka. Magagalit po si Mami. Di ba ang sabi niya kapag mag-play ang mga bata nawawala ng utak? Magagalit po yun kasi magiging bobo pa ako lalo. Di ba? Sinasabi ko sa'yo na hindi ka bobo. Normal lang mag-play ang mga bata. Kasi sa paglalaro, may natututunan din naman. Tara na, uuwi rin naman tayo mamaya lang. Hindi yan malalaman ng Mami mo. Noong una ay nag-aalangan ng bata dahil may halong takot sa kanyang dibdib. Iniisip niya na kapag naging masaya siya, malalaman yon ng kanyang ina at magsasalita na naman ng kung ano-ano. Pero nang makita ni Ichan ang mga batang kaedaran niyang naglalaro, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang dibdib. Lumalabas ang tunay niyang kaisipan at damdamin bilang isang bata na nais makaranas ng ganong kasiyahan.
Maging si Larnie, nakaramdam siya ng tuwa habang nakikita niya ang kanyang alaga na masayang naglalaro. Naririnig niya itong tumatawa at kahit ang mga mata nito ay nakangiti rin. Ang cute talaga ng batang to. Ang ganda ng ngiti. Pasigaw-sigaw pa at sabay tatawa. Nakakaawa lang din. Dahil minsan nga lang maging bata, pinagbawalan pang maging masaya. Pilit na pilit ipagawa ng ina ang mga hindi pa naman dapat ginagawa ng ganyang edad. Kung sana nakikita lang ni Ma'am Josefina kung gaano kabait at kabibo ang anak niya. Pero palaging natatakot magpakatotoo sa sarili dahil palaging takot sa sasabihin ng ina. Halos maluha si Larnie habang pinagmamasdan niya ang kasiyahan ng kanyang alaga. Alam niyang matalino si Ichan para sa edad niyang yun, pero sadyang naghahanap lang ang ina nito ng mas higit pa. Kaya pati ang dapat nakaranasan ng bata na maglaro at makihalubilo sa iba ay ipinagbabawal sa kanya. Iniisip din ni Larnie na kung may magagawa lang sana siya, pero sa tuwing magsasalita siya, palaging ipinapaalala sa kanya kung sino ba siya sa buhay ni Ichan. Palaging sinasabi sa kanya na binabayaran lang ang serbisyo niya kaya huwag niyang pakikialaman ang desisyon ng kanyang amo. Kahit nayaya lang siya ni Ichan, napamahal naman na siya sa bata. Dahil siya ang nakasama nito mula sa pagiging sanggol hanggang habang lumalaki. Nakikita niya kung gaano kadedikado ang bata na maabot ang pamantayan ng kanyang ina sa pagiging matalino. Ngunit sa halip na suporta ang makuha ng bata mula sa ina, walang ibang ginawa si Josefina kundi ang pababain ang kumpiyansa sa sarili ni Ichan. Ilang araw ang lumipas, palaging nagpupunta sa parke ang dalawa. Kahit na saglit lang at para bang nakaw na oras lang, nabibigyan pa rin ni Larnie ng kasiyahan ng kanyang alaga. Hanggang sa isang araw, habang naglalaro si Ichan, bigla siyang natalisod sa nakaharang na bato at dahil doon, bigla siyang nadapa. Yaya, may sugat! May dugo, ayan oh! Yari ako kay mami. Bawal ako umiyak. Wala to. Hindi masakit. Hindi masakit. Sandali lang, Ichan. Kalma ka lang, okay? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay ka na? May sugat po ako. Magagalit po si mami. Masakit? Hindi po. Hindi masakit. Alam ko, masakit yan. Okay lang na madapa. Normal yan. Kasama yan sa paglaki. Huwag kang matataranta, okay? Kung nasugatan ka, gagamutin natin yan. Gagaling yan. Huwag kang matatakot dahil lang nasugatan ka. At kung masakit naman talaga, hindi mo na kailangan sabihin sa sarili mong hindi masakit. Tao ka. At ang tao, normal lang na nasasaktan, ha? Kung iiyak ka dahil masakit, okay lang yan. Hindi po. Sabi ni mami bawal umiyak. Di ba po? Strong ako eh. Kapag iiyak ako, weak ako. Magagalit si mami kapag mahina po ako. Kaya di po masakit. Hindi mahina ang mga taong umiiyak. Ang pag-iyak ay isang emosyon. Parehas lang ito sa pagtawa. Kung kailangan mong umiyak, sige lang, iyak ka lang, ha? Andito si Yaya, hindi kita huhusgahan kung iiyak ka. Kung nasasaktan ka, dito lang ako. Umiyak nga ang bata. Nagpakita siya ng kanyang emosyon sa kanyang yaya dahil pakiramdam niya ay ligtas siyang maging mahina. Nararamdaman ni Ichan ang hapdi ng kanyang sugat pero marahan naman yung ginamot ng kanyang yaya. Pagka-uwi nila sa bahay, doon lang ulit nilagyan ni Larnie ng gamot ang sugat ng kanyang alaga. Ayan, okay na. Nilagyan ko na ng cute na band-aid. Gagaling na yan. Salamat po. Paano po kapag nalaman ni mami na nadapa po ako? Siguro naman nung bata pa ang mami mo, nadapa rin siya. Alam niya na normal lang yun. Minsan nga kahit matanda na, nadadapa pa rin eh. Ang mahalaga doon, bumangon ka, hindi ba?
Sana po mabait na lang si Mami katulad nyo. Bakit po ba ang bad niya sa akin? Kasi po yung mga classmate ko, love na love naman po sila ng mga mami nila. Sila pa nga po ang nagsusundo sa kanila eh. Tapos bibilhan sila ng ice cream sa labas. Tapos po kapag ako, gagalit palagi si Mami. Bad po ang mami ko, no? Para siyang monster. Iba-iba kasi ang pamamaraan ng mga ina kung paano nila pinapalaki at dinidisiplina ang kanilang mga anak. Siguro, iba lang yung sa pamamaraan ng mami mo, pero love ka nun. Hindi lang ganun sa love ng ibang mami sa mga anak nila, pero sure na sure ako, love na love ka ng mami mo. Ipinaliwanag ni Larnie ang iba't ibang klaseng pagmamahal ng ina. Matalino naman si Ichan kaya nauunawaan niya ang mga yon. Ayaw lang kasi ni Larnie na magtanim ng sama ng loob ang bata sa kanyang ina dahil lang sa inaasta ni Josefina. Ayaw niyang imulat sa galit si Ichan dahil baka kapag nangyari yun, mahihirapan si Josefina na bawiin ang loob ng anak. Dahil kung ano pa naman ang natatanim sa emosyon ng bata, nakabaon na yon sa kanilang isipan at damdamin at bibit-bitin nila yon hanggang sa tumanda sila. Isa ang galit na yon sa mahirap pakawalan. Nang matutulog na si Ichan, doon lang napansin ng kanyang ina ang kanyang sugat. Mami, basa ka po ng book. Anong nangyari dyan? Bakit may band-aid yan tuhod mo? Ganyan pa ang nakalagay? Tanggalin mo nga yan. Ano yan, pambata? Bakit ka may sugat? Aray ko po! Ano na naman ang pinaggagawa mo, ha? Nadapa po ako. Bakit ka nadapa? Lampa ka ba, ha? Sa susunod, ayusin mo yung paglalakad mo. Huwag kang tatakbo kung di mo naman nakikita ang daraanan mo. Hindi yung uuwi ka sa bahay na may sugat ka. Ayoko nang lalampa-lampa ka, ha? Dahil ang mga lampa, mga walang kwentang tao. Gusto mo ba maging walang kwentang tao, ha? Oh, ano? Iiyak ka na naman. Di ba sinabi ko sa'yo na hindi umiiyak ang mga lalaki? Hindi pwedeng maging mahina ang loob. Matulog ka na dyan. Tigilan mo yan. Huwag lang ako makakarinig ng kahit na anong ingay mula sa'yo. Nako! Pigil na pigil ang pag-iyak ni Ichan. Naiipon yun sa kanyang dibdib at hindi niya mailabas. Kapag nakita siya ng ina na umiiyak, tiyak na magagalit ito sa kanya. Hindi siya makatulog dahil sumasakit ang kanyang sugat at naiisip niya rin ang sinasabi sa kanya ng kanyang ina. Tumayo siya sa higaan at nagpunta sa kwarto ng kanyang yaya. Bukas ang kwarto na yon dahil alam ni Larnie na pupunta siya ron kapag hindi siya makatulog. Yaya, gising ka pa po. Oh, akala ko pa naman tulog ka na. Hindi ka ba makatulog? Ano nangyari dyan sa sugat mo? Nagdurugo yata. O halika nga rito. Tinanggal mo ba ang band-aid? Tinanggal po ni Mami kasi po pambata raw po ang nakalagay. Huwag mo na lang po ako lagyan nun, ha? Sige, hindi ko na lang lalagyan. Hindi ka na naman ba makatulog? Gusto mo bang magbasa ako ng book para sa'yo? Sige po, gusto ko po. Okay, sandali lang. Ay, kaso nabasa ko na sa'yo lahat to eh. Ay, ayun, sakto, may isa pa ako rito. Bakit po lahat ng book ninyo puro color black lang? Iisa lang po ata ang book nyo, oh. Hindi gusto ko lang talaga tong book na to. Sige na, huwag ka na makulit. Humiga ka na para makatulog ka na. Babasahan kita ng kwento, ha? Hug kita. Sumiksik ang bata sa kanyang yaya na para bang ito ang kanyang ina. Ni minsan kasi, hindi ito nagawa ni Ichan kay Josefina. Lalo na't ayaw ng kanyang ina na matulog siyang katabi ito para daw masanay siyang mag-isa sa kwarto niya. Kapag naman natatakot siya, nagagalit ang kanyang ina at sinasabi na wala siyang dapat katakutan at dapat siyang maging matapang. Nagagawa niya lang magpunta sa kwarto ng kanyang yaya kapag tulog na rin ang kanyang ina. Oras kasi na nasa loob na ng kwarto si Josefina, hindi na ito lumalabas pa.
Hindi pa tapos ang kwento ni Larnie nang makatulog na si Ichan. Ang himbing ng tulog ng bata at ang inosente niyang mukha ang nagdadala ng awa sa kanyang yaya. Kapag nakakatulog si Ichan sa kwarto ni Larnie, binubuhat niya ang bata pabalik sa kwarto nito. Noong mas bata pa si Ichan, kayang-kaya ito ng kanyang yaya, pero nang lumaki na ito ay naging mahirap na. Pero kahit na ganon, hindi pa rin tumitigil si Larnie na buhati ng bata kapag nakakatulog ito. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa ring nagbabago sa pakikitungo ni Josefina sa kanyang anak. Palagi niya pa rin itong pinupursige sa pag-aaral. Isang hapon, uwian na sa paaralan. Nag-aabang sa labas ng kanilang silid si Larnie. Alam naman ng iba na yaya lang siya ng bata, kaya minsan hindi napipigilan ng mga yon na magtanong kung bakit hindi nagpupunta ang ina ni Ichan. Busy kasi sa business niya si ma'am. Minsan naman nagpupunta yon, baka hindi niyo lang nakikita. Ako lang talaga ang sumasama kay Ichan kapag may mga events sila sa school kasi ako naman talaga yung nag-aalaga sa kanya. May mga bali-balita pa silang sinasabi na hindi gusto ni Larnie, lalo pat maaaring makaapekto ito sa bata. Ano ba yung mga chismis niyo? Matalino si Ichan. Hindi nagbabayad ang mami niya para pumasa ang bata, no? Kahit patingnan niyo kung paano nag-aaral ang bata na yan. Baka kahit kayo mismo hindi niyo kayanin ang pinagdadaanan niya. Itong mga chismosa na to, bakit kaya hindi niyo pagtuunan ng pansin ng mga anak ninyo? Hindi yung si Ichan ang pinagkakaisahan ninyo. Bata lang yan. Hoy, 7 years old lang yan, no? Kayo mga gurang na kayo, hindi niyo pa inaayos sa mga pag-iisip ninyo. Halos makipag-away si Larnie sa mga naririnig niya. Sinasabi kasi ng mga nanay ng mga kaklase ni Ichan na sinusuhulan lang ang kanilang guro para tumaas ang grado ng bata. Sa mga panahon kasi na yon ay nangunguna na si Ichan sa klase. Nangangamba ang kanyang yaya na baka mabuli ang alaga niya. At ang magpapasimuno nun ay ang mga magulang na walang alam kung paano paghigpitan ni Josefina ang anak para lang maging mas matalino at magaling sa klase. Inirapan ni Larnie ang mga nagbubulungang mga magulang. Nang uwian na, masayang lumabas si Ichan at may magandang balitang ibinahagi sa kanyang yaya. Ako po ang gaganap na prinsipe sa play namin. Ako po si Prinsipe Juan sa ibong Adarna po. Bago pa tumugon si Larnie, narinig niya pa ang sinabi ng isang nanay na dapat ang anak niya ang bibida sa dulang pang-entablado na yon dahil anak niya ang pinakamagaling sa lahat, pero mukha raw na bayaran ng ina ni Ichan ang guro para siya ang piliin. Nakakaramdam ng inis si Larnie pero ayaw niyang patulan ang mga yon. Baka marinig lang ng bata ang pakikipag-away niya. Nang umuwi na ang ina ni Ichan, agad niyang ibinalita ang tungkol sa nakuha niyang papel para sa dulang pang-entablado na gaganapin sa kanilang paaralan. Aba, mabuti naman at ikaw ang naging bida. Akala ko magiging puno ka lang doon. Lahat ng grade 2, ma'am. Pinagpipilian sinong bibida doon. Kaya nakakatuwa na sa klase nila kumuha ng gaganap na Prinsipe Juan at si Ichan yun. Isa lang siyang nakuha sa play. Kaya nga sabi ko mabuti naman. Dahil nakaka-disappoint naman kung hindi siya makukuha, di ba? O kung makukuha man siya tapos gaganap siyang puno. Aba, mas nakakahiya kapag ganun. Hindi mo man lang ba siya babatiin, ma'am? Anong pagbati naman ang gusto mo? Simpleng bagay lang naman yan. Buti sana kung siya ang gaganap sa play na pang-international, di ba? Baka mag-celebrate pa ako kung malalaman kong sa France siya magtatanghal. School play lang naman yan. Anong masaya at nakaka-proud doon, ha? Kahit nung ako nag-aaral, nakakakuha naman ako ng ganyang role. Ikaw, Larnie, tigilan mo yung pagkonsinti sa anak ko na nakaka-proud yung mga simpleng bagay na ginagawa niyan. Baka akalain niya sapat na yon kahit kulang pa naman at baka hindi na yan mag-asam ng higit pa. Baka akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo, ha? Kung mahal mo ang trabaho mo, umasta ka bilang yaya, hindi bilang nanay. Inis na umalis si Josefina sa harapan ng dalawa.
Baka sa mukha ni Ichan ang lungkot. Nawala ang kaninang tuwa niya dahil akala niya'y magiging masaya ang kanyang ina. Pero hindi pa rin pala yun sapat. Kulang pa rin at kailangan niya pa ring mag-asam na makakuha ng mas higit pa. Wala man lang pagbati. Kaya paano siya sasaya kung hindi niya mapasaya ang kanyang ina? Huwag ka na malungkot dyan. Alam mo, ako, proud na proud ako sa'yo. Ang galing mo kaya. Ikaw ang nakakuha ng role na yan, oh. Isa kang prinsipe, katulad sa mga kwento ko sa'yo. Hindi naman po masaya si Mami. Baka po tama sila. Hindi ko po kaya. Sila? Sinong sinasabi mong sila? Sila po sa school. Sinasabi nila sa akin na huwag ko na raw po ituloy eh. Kasi hindi naman ako magaling kaya hindi ko kakayanin. Huwag na lang po ako maging prinsipe. Kasi po ang prinsipe malakas po, di ba po? Bawal ang mahina. Mahina po ako eh. Bobo po ako. Tanga pa. Shhh! Huwag mong sasabihin niya sa sarili mo, ha? Sinabi ko sa'yo, huwag mong ibababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ka bobo. Hindi ka tanga. At mas lalong hindi totoo ang sinasabi nila na hindi ka magaling. Palagi mong tatandaan na lahat ng naaabot mo na yan, para yan sa'yo. Pinaghirapan mo yan. Kaya ka napili dahil ginalingan mo. Kailangan makita mo sa sarili mo yun, ha? Huwag mo nga hayaan na maaapektuhan ka ng sasabihin sa'yo ng ibang tao. Dapat palagi kang proud sa anumang naaabot mo. Okay? Huwag mo na ulit sasabihin yan, ha? Matalino ka at magaling. Pero sabi ni Mami na bobo ako eh. Saka sabi rin po ng lahat na nagmamagaling lang ako, na nagpapanggap lang po ako. Hindi ko naman daw po kaya. Tama naman po sila, di ba po? Walang tama sa mga sinasabi nila. Dahil hindi ka nila kilala. Kaya wag mo silang pakikinggan, ha? Wala naman po akong kakampi. Ako, palagi mo akong kakampi. Palagi akong proud sa'yo. Nasasaktan ako kapag naririnig ko yung sinasabi mo. Kasi alam kong ibinibigay mo ang lahat ng kaya mo eh. Sapat ka, magaling ka, matalino ka. Love na love ka ni Yaya, ha? Lagi mong tatandaan na magkakampi tayo. Kahit nakalaban natin ang buong mundo, basta ako, kakampi mo ako. At dapat kakampi mo rin ang sarili mo. Diba, ang mga prinsipe, kahit na ang dami nilang kalaban, sila pa rin na nagwawagi. Kasi kakampi nila ang sarili nila. At ikaw ang prinsipe na dapat matapang na kampihan ang sarili mo. Dahil kapag kakampi mo ang sarili mo, walang kalaban na makakatalo sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi ka magpapatalo sa mga salita nila. Dahil sapat ka at magaling ka at lalong-lalo na mahalaga ka. Pinipilit ni Larnie na palakasin ang loob ng kanyang alaga. Dahil unti-unti nang nagiging malaki ang epekto ng ginawa ni Josefina sa bata. Ayaw lang niyang dalhin ni Ichan ang ganong kaisipan hanggang sa paglaki niya. Dahil mas marami pang pagsubok ang darating sa buhay ng bata kapag tumanda na ito. At kung mahina ang loob at walang tiwala si Ichan sa kanyang sarili, mahihirapan siyang harapin ang buhay. Sa sobrang pagkabahala ni Larnie sa mga nangyayari, sinubukan niya ulit kausapin ang kanyang amo. Ma'am, pwede po ba kitang makausap? Kung babali ka, wag na muna ngayon. Malapit naman na ang sahod mo eh. Saka wala akong cash. Ay, hindi po tungkol doon, ma'am. Tungkol po kay Ichan. Bakit? Ano na namang ginawa ng bata na yun? Gusto ko lang po sanang makisuyo sa inyo, ma'am, na huwag niyo naman pong pakitunguhan ng gano'n ang anak ninyo. Naaawa na po ako sa bata. Ang laki po ng epekto ng mga sinasabi ninyo sa kanya. Tumatanim po sa isip ng bata yung mga pagtawag ninyo sa kanyang bobo, o walang alam, o walang utak, na hindi siya magaling, o kung ano-ano pa pong masasakit na salita. Maawa naman po kayo sa anak niyo, ma'am. Ilang taon pa lang naman po yan.
Hindi na nga po niya nararanasan ang saya ng pagiging bata dahil ang dami ninyong ipinagbabawal sa kanya. Dahil lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Ayokong nagmumukha siyang tanga o kahiya-hiya sa ibang tao. Teka, ano bang pakialam mo, ha? Anak ko yan at ako ang masusunod sa kung ano mang gusto kong ipagawa sa kanya. Mahina naman talagang kukote niya Ni hindi siya kumakalahati sa kaalaman ko nung bata ako. Paano pa kapag lumaki na yan? Baka hindi niya makuha mga nakuha kong tagumpay noon. Iba naman po kasi ang anak ninyo, ma'am. May sarili po siyang landas na tatahakin. Hindi naman po ibig sabihin na ganun kayo noon. Pipilitin niyo ang anak ninyong sundan ang yapak ninyo. Malay po ninyo may iba pang paraan para lumabas pa lalong katalinuhan niya. Yung hindi sapilitan. Isa pa, matalino po si Ichan, ma'am. Dapat nga po maging masaya kayo dahil kahit papaano, hindi siya katulad ng ibang bata na wala talagang kakayahan na matuto kaagad. Pero si Ichan, lahat ng bagay na iintindihan na niya. Kaya alam na po niya yung mga sinasabi ninyo sa kanya. Yung mga pangmamaliit ninyo. Mas maganda po kung gabayan ninyo ng maayos ang bata. Yung ipakita nyo naman na proud po kayo sa kanya at masaya kayo sa mga naaabot niya kahit na maliit na bagay lang. Para malaman niya rin na masaya kayo para sa kanya at kakampi niya kayo. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan dahil wala kang alam sa pagiging isang ina. Bakit? May anak ka ba? Di ba wala naman? Kaya hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko para sa anak ko. Bago mo sabihin sa akin yung mga yan at bago mo ko pangaralan sa pagiging isang ina, siguraduhin mo muna na naging magulang ka. Dahil kung hindi mo alam ang pakiramdam maging isang ina, hindi mo maiintindihan ang ginagawa ko. Isa pa, ano nga namang alam mo sa pag-intindi? Hindi ka nga marunong magbasa, di ba? Kasi wala kang pinag-aralan at bobo ka rin. Sa totoo lang kaya natatakot ako na nagiging malapit sa'yo ang anak ko Kasi baka mahawa siya sa'yo. Wala ka kasing achievement sa buhay kaya kahit na maliit na bagay lang, kailangan mo pang ipagbunyi. Tama naman po kayo, ma'am. Hindi naman po talaga ako naging ina. Wala akong anak. Tama rin kayo na mababa lang ang pinag-aralan ko at hindi naman talaga ako nakakapagbasa ng maayos. Hindi niyo po ako katulad na ang daming achievements sa buhay. Ang daming medal, ang daming awards. Hindi niyo po ako kasing talino. Hindi ko po ikakaila yun dahil hindi po ako nakikipagpaligsahan sa inyo. Pero isa lang po ang alam ko. Masyado na po kayong kinain ng sistema ng katalinuhan ninyo na hindi nyo nagamit para alagaan na mabuti ang anak ninyo. Sa sobrang taas ng tingin nyo sa sarili ninyo, nakalimutan yung yumuko para tignan ang anak nyo. Hindi ako naging isang magulang, pero ako pang naging mas ina sa ating dalawa. Sa totoo lang po, wala kayong kasiyahan. Kahit nasa inyo na ang lahat, pakiramdam nyo pa rin palagi kayong nakikipagkumpetensya sa kung kanino man. Kung paligsahan sa pagiging mabuting ina, yun siguro ang achievement na dapat ninyo na makukuha. Kawawa ang anak niyo sa'yo, ma'am. Kasi sa totoo lang, sobrang hirap abutin ang standard ninyo. Kasi malamang, pati kayo hindi niyo yun maabot-abot. Hoy, hindi mo ako kilala at hindi mo alam kung anong pinagsasasabi mo. Kung hindi magiging katulad ko ang anak ko, nakakahiya siya. Anong sasabihin ng ibang tao? Ha? Nakatira po ba ang ibang tao sa bahay ninyo, ma'am? Nakikita po ba nila ang palagi ninyong nakikita, ha? May kanya-kanyang buhay ang bawat tao. Hindi nila pakikialaman ang anumang mayroon ka. Ikaw lang ang naglagay ng standard na yan sa sarili mo. At ikaw ang nagpapahirap sa anak nyo, ma'am. Habang inaayos mong magiging tingin sa'yo ng iba, buhay ng sariling anak nyo ang nasisira. Kahit anong gawin at ipakita mo sa mga tao, may masasabi pa rin sila tungkol sa'yo, tungkol sa anak mo. Di ba? Kahit na ang sobrang talino mo na, ang dami mo pa rin naririnig. Dahil hindi mo mahahabol ang pagiging perpekto sa paningin ng iba. Kahit ikaw pa ang pinakamatalino at kahit pa iposas mo ang anak mo sa mga libro niya, hindi mo pa rin siya magagawang maging perpekto. Awa lang sa bata, ma'am. Sa edad ni Ichan, ang dami na niyang alam pero hindi pa rin yon sapat sa'yo. Hindi na siya bata mag-isip. Kapag kausap ko siya, natatabunan na ang kainosentehan niya.
Dahil bata pa lang siya, ayaw mo nang iparana sa kanya ang maging bata. Hay nako, wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Dahil lahat ng to ginagawa ko para sa anak ko. Wala kang karapatang husgahan ang pagiging ina ko. Hanggat kaya kong maging mas magaling pa siya sa lahat, gagawin ko yon. Kaya manahimik ka na. Kung hindi mo kayang makita ang mga ginagawa ko, hindi kita pinipigilang umalis ng bahay ko. Lumayas ka at wag na wag kang babalik. Hindi kita kailangan at mas lalong hindi ka kailangan ng anak ko. Sana nga, ma'am, ginagawa mo yan para sa anak mo. Huwag na sanang dumating ang araw na bigla ka nalang magsisi dahil sa mga pinaranas mo sa bata. Dahil hindi habang buhay na ganyang edad si Ichan. Darating din ang araw na mapapagod na siya sa'yo dahil wala man lang siyang maaalalang masaya tungkol sa sarili niya. Dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang humabol at sumunod sa mga pangarap mo. Naabot mo naman na lahat, sa totoo lang. Hindi si Ichan ang kulang, ma'am. Ikaw ang nakukulangan sa sarili mo at pinipilit mong anak mong punan yun. Sana, maalala mong simpleng bata lang ang anak mo. Hindi na nakipagtalo pa si Larnie sa kanyang amo dahil alam niyang hindi rin naman siya pakikinggan nito. May sariling desisyon si Josefina at kahit na kailan ay hindi niya pinakinggan ang mga taong may mababang pinag-aralan at hindi kayang maabot ang kung ano man ang meron siya. Maliban na lang doon sa mga taong tinutukoy niyang titingin ng mababa sa anak niya kung hindi ito magiging kasing talino niya. Nanatili pa rin si Larnie sa bahay dahil alam niyang kailangan pa rin siya ng alaga niya. Kung mawawala siya, mawawalan na ng kakampi si Ichan. Pero habang tumatagal, palala rin ng palala ang ginagawa ni Josefina sa kanyang anak. Ano na naman tong ginawa mo, ha? Bakit nagdodrawing ka na naman? Hindi ba sinabi ko sa'yo pag-aaral mo ang atupagin mo? Kung hindi ka nag-aaral, yung pagtugtog ng instrument ang gawin mo. Sayang nga ibinabayad ko sa nagtuturo sa yung gumamit ng violin kung gagawa ka lang ng walang kwentang bagay. Mas gusto ko po mag-drawing, Mami. Ikaw naman po yan eh. Mami, huwag niyo pong punitin. Wala akong pakialam dito. Akin na nga yan, itatapon ko yan. Sinong bumili sa'yo nito, ha? Yun bang yaya mong konsentidora? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka magpapapaniwala sa mga pinagsasasabi niyan sa'yo dahil dinadala ka lang niyan sa linya ng mga bobo na katulad niya. Alam mo na nga na mahina ang utak mo, talagang gusto mo pa maging bobo lalo? Walang kwenta tong ginagawa mo, katulad mong walang kwenta. Namana mo talagang lahat sa ama mo eh. Parehas kayong walang pakinabang sa buhay ko. Puro pasakit lang ang dala mo sa aking bata ka. Alam mo, dahil dyan sa ginagawa mo, wala kang mararating. I hate you, Mami! I hate you! Ah, ganon. Matapos kitang bigyan ng marangyang buhay, magagalit ka pa sa akin, ha? Ano? Sino ba yung pinagmamalaki mo? Yang yaya mo? Hindi kanyang kayang bigyan ng magandang buhay katulad ng naibibigay ko sa'yo. Alam mo kung anong totoo? Hindi kanya mahal. Kaya lang siya nagtitiis sa'yo dahil binabayaran ko siya. Kung wala siyang sahod sa akin, wala naman niyang pakialam sa'yo. Tandaan mong bata ka, walang magmamahal sa'yo kung hindi ka matagumpay sa buhay. Kaya yung pagmamahal sa'yo ng yaya mo, hindi yan totoo. Nababayaran ng pera ang pagmamahal. Kaya wag mo akong aartehan. Kaya kita pinipilit na maging magaling para galangin ka rin ng mga tao sa paligid mo. Para makakuha ka ng pagmamahal at respeto. Dahil kung mananatili kang bobo at walang kwenta, walang magmamahal sa'yo. Wala! Dahil ako kasi, kung mananatili kang ganyan, hindi kita mamahalin. Ma'am, huwag niyo naman pagsalitaan ng ganyan ng anak niyo. Akala ko po ba matalino kayong tao? Bakit hindi niyo po muna iniisip ang sasabihin ninyo bago kayo magsalita? Huwag ka sumabat dito dahil hindi kita kinakausap. Totoo ang sinasabi ko na hindi ko siya mamahalin kung mananatili siyang walang kwenta. Dahil walang magmamahal sa isang bobo, mahina at tangang tao. Talagang ganyan ang ipamumukha mo sa anak mo? Talagang gusto mong isipin niyang pati pagmamahal kailangang ipagkait sa kanya? Ano ba, ma'am? Masyado naman na yung mga salita ninyo para sa anak niyo. Grabe na ang lamat na ibinibigay niyo sa pagkatao niya. Napakasahol mo. Para kang hindi tao kung magsalita. Hindi mo nga siya binubugbog, pero grabe yung mga salita niyo.
Walang sugat ang katawan niyang pwedeng magamot. Dahil yung sugat na ibinibigay niyo, nasa kaluluwa niya. Sa sobrang talino mo, hindi mo na maalala paanong maging tao. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan dahil binabayaran lang kita. Tingnan natin kung hanggang kailan mo makakampihan ang walang kwentang bata na yan. Dahil sesante ka na! Lumayas ka na sa bahay ko! Kapag nakuha mo ang sahod mo sa linggo, lumayas ka na rito at huwag ko nang makikita yung pagmumukha mo na yan kahit na kailan! Galit na umalis si Josefina at nagtungo sa kanyang kwarto. Si Itcha naman, nakakapit lang sa binti ng kanyang yaya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak dahil natatakot siya na kapag may luhang lumabas sa mga mata niya, magagalit ang kanyang ina. At baka mas lalo lang siyang itakwil nito. Yaya, huwag kang aalis please. Dito ka lang ha. Tara na, hahatid na kita sa room mo. Hindi ka aalis? Promise? Tara na, gabi na. Titimplahan na lang kita ng gatas mo para makatulog ka. Hindi ka aalis, di ba? Di ba? Hindi ka aalis. Sabihin mo muna. Magtitimpla ako ng gatas mo. Huwag kang aalis, please. Papakabait na ako, promise. Para hindi kayo mag-aaway ni Bobby. Please, huwag kang aalis. Please, please. Tara na sa kwarto mo. Pigil na pigil ang emosyon ni Larnie. Hindi niya pwedeng ipakita sa alaga niya ang anumang nararamdaman niya, lalo pat alam niyang mahihirapan lang si Ichan kapag umalis siya. Kilala niya ang kanyang amo. Kapag sinabi nito sa kanya na si Sante na siya, ang ibig sabihin lang ay talagang pinapaalis na siya. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ihanda ang kanyang alaga. Kinabukasan, hindi niya nabinuksan pa ang usapin tungkol sa pag-alis niya dahil alam niyang pwedeng masira ang araw ni Ichan. Pagkatapos ng klase, sinundo niya ito. Katulad noon, masaya si Ichan nang makita siya nito. Mahigpit din siyang niyakap. Tingnan mo to, natuwa sa akin si teacher kasi ang sabi niya sa akin na sobrang galing ko daw po. Wow! Ano ba yung ginagawa mo? Nagpa-drawing kasi sa amin. Tapos po ito, ako to, si Mommy, tapos ikaw. Mag-drawing daw kami ng family namin eh. Oh, dapat kayo lang ng mami mo. Kayo naman ang family. Kasama ka naman po sa family eh. Ito po, sa'yo na to. Itago mo po yan ha. Nakalagay dyan na 100 ang grades ko. Kapag nakita po kasi ni Mami ang gawa ko, baka po sirain niya lang eh. Itatago ko to kasi gawa to ng very good kong Ichan. Dahil magaling ka, mag-ice cream tayo. Alam ko gusto mo nun, di ba? Mango flavor. Kaso magagalit naman si Mami. Mamayang gabi pa naman uuwi ang mami mo. Tara na, ako manilibre sa'yo. Alam ko, matagal mo nang gusto mag-ice cream eh. Bakit po kailangan mag-celebrate? Di ba po sabi ni Mami na walang kwenta yung ginagawa ko? Lahat ng ginagawa mo may kwenta ha? Saka alam mo, yung arts, yung mga ganitong drawing na ginagawa mo, maganda to kasi hindi lahat kayang gawin to. Ako nga eh, ang alam ko lang na drawing, 2 bundok, tapos may araw sa gitna, tapos may bahay kubo na may palayan pa sa gilid. Tandaan mo, kung saan magaan ang puso mo kapag ginagawa mo ang isang bagay, ibig sabihin, yun talaga ang para sa'yo. Kahit na ang tingin nila wala yung kwenta. Dahil hindi lahat maiintindihan ka. Ang mahalaga, dapat iintindihin mo ang sarili mo. Ang galing mo kaya, no? Kahit na maliit na bagay lang ang tingin mo sa nagawa mo, dapat ka mag-celebrate. Pinaghirapan mo kaya yun. Hindi naman ibig sabihin na masaya ka sa maliliit na bagay na nagawa mo. Hindi ka na pwedeng mag-asam pa ng mas malaking bagay. Kung hagdan nga, kailangan mo pang umapak sa isa bago ka pa makaakyat hindi ba? Wala namang makakarating agad sa taas nang hindi nagsisimula sa mababa. Ang dami ko namang sinasabi, tara nang ha? Gusto ko na rin ng ice cream. Sinusulit ni Larnie ang bawat oras na kasama niya ang kanyang alaga. Gusto niyang makita itong masaya.
Gusto niya na bago niya ito iwan, magawa naman niyang bigyan ng magandang alaala ang kanyang alaga. Mga bagay na hindi pinapahintulutan ng ina nito na gawin. Ilang araw na lang ang nalalabi bago siya tuluyang umalis. Isang gabi, nasa loob sila ng kwarto ni Ichan at hinahayaan niya lang gumuhit ang bata. Alam mo, isang araw, magiging isa kang sikat na artist. Palagi mong ipagpapatuloy gawin yan, ha? Gusto kong makita yung mga gawa mo. Gusto kong makita ng mundo kung gaano kakagaling. Magugustuhan kaya nila ito? Oo naman. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Ako kaya ang #1 fan mo. Kung ako naniniwala na kaya mo, dapat ikaw rin maniwala ka na kaya mo. Sana po si Mami rin maniwala siya na kaya ko. Alam ko, darating din ang araw na makikita ng Mami mo ang halaga mo. Makikita niya rin yung mga mali niyang ginagawa. Basta huwag ka magtatanim ng galit sa Mami mo, ha? Intindihin mo siya na kung ano man ang ginagawa niya sa'yo, makakatulong sa kinabukasan mo. At isa rin sa tatandaan mo na kapag sinasabihan kang bobo, hindi ka tunay na bobo. Huwag mong paniniwalaan ang sasabihin nilang wala kang kwenta at hindi ka magaling. Dapat tanggapin mo rin ang sarili mo. Kapag hindi na tayo magkasama, lagi mong iisipin na may naniniwala sa'yo, ha? At sa kakayahan mo. At ang naniniwala na yon, gusto ring maniwala ka sa sarili mo. Kakampi mo ako. Kakampi mo ang sarili mo. Huwag ka na po umalis. Sige na po, please. Darating din naman ang araw na aalis ako. Kaya ngayon pa lang, tanggapin na natin yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkasama. Mawawala na rin ang suporta at love ko sa'yo. Ikaw pa rin ang Ichan ko. Hindi na nakapagsalita pa ang bata. Yumakap lang siya ng mahigpit sa kanyang yaya. Sige, okay lang umiyak. Diba, ang sabi ko sa'yo na kapag naiiyak ka, umiyak ka. Hindi mo kailangan pigilan ang emosyon mo. Hindi totoo na hindi pwedeng umiyak ang mga lalaki. Dahil lahat ng tao may emosyon. Lahat ng tao pwedeng umiyak. Hindi kahinaan ang paglabas ng mga nararamdaman. Hindi porket lalaki ka, kailangan mong pigilan ang luha mo. Sige lang, okay lang maging mahina. Maging si Larnie ay hindi na napigilan ang kanyang sarili na maiyak. Mahigpit na yakap din ang ibinigay niya sa kanyang alaga. Simula pa noong sanggol si Ichan, siya na ang kasama nito. Siya ang kasama nito noong unang beses siyang humakbang. Siya ang nakarinig ng unang salitang binigkas ng bata. Sa lahat ng bagay, siya ang kasama ni Ichan. Mula sa tawanan hanggang sa iyakan. Para na niyang naging anak ang alaga dahil mas madalas na silang dalawa lang ang magkasama. Alam naman niyang darating talaga ang araw na magpapaalam sila sa isa't isa, pero hindi niya lang inaasahan na magiging ganito kaaga. Sobrang bigat ng kanyang dibdib. Alam niyang napamahal na rin sa kanya ang bata. Pero kahit nahirap siyang iwan si Ichan, yon ang kinakailangan. Hindi na rin naman siya papayagan ng kanyang amo na manatili. Huling gabi ni Larnie bilang yaya ni Ichan, pinagluto niya ito ng paborito niyang ulam. Magkasama silang nagkwentuhan ng mga bagay-bagay. Ikinuwento ni Larnie kung paano naging makulit si Ichan noong sanggol pa lang siya at tuwang-tuwa naman ang bata habang pinapakinggan yon. Hanggang sa kinausap siya ni Josefina. Heto na ang huling sahod mo. Siguro naman nakapag-empake ka na ng gamit mo. Bukas, gusto ko umalis ka na bago pa magising si Ichan. Huwag ka nang magpapakita sa kanya. Ma'am, nakikiusap ako sa'yo na sana pakitunguhan niyo po na maayos ang anak niyo. Dahil kawawa si Ichan. Wala ka nang pakialam kung paano ko pakikitunguhan ang anak ko. Wala ka na sa bahay na to. Tapos na ang trabaho mo. Hayan, binigay ko na ang sahod mo. Kaya lumayas ka na. Hindi na lang binigyan ng pansin ni Larnie ang galit ng kanyang amo.
Dahil para sa kanya, nais niyang bigyan ng atensyon ang natitirang oras na magkasama sila ni Ichan. Ayaw niyang maging malungkot. Ayaw niyang umiyak. Gusto niya na masayang matutulog ang alaga niya. Nabanggit sa kanya ni Ichan na gusto nitong tumingin ng mga bituin sa labas na hindi pinapayagan ng kanyang ina na gawin. At iyon ang gustong iparanas ni Larnie. Nasa labas sila ng bahay kung saan nakaupo sila sa isang mahabang kahoy na upuan. Wow! Ang gaganda ng stars! Nakikita mo ang mga bituin? Ang dami nila. Merong malalaki, merong maliliit, may makinang, meron namang halos hindi makita. May natatakpan ng ulap pero stars pa rin naman sila, di ba? Opo, pero mas maganda pa rin ang makikinang, di ba? Tulad ng sabi ni Mommy. Sa totoo lang, bawat isa sa kanila may sariling dahilan kung bakit sila nandun. Hindi kailangan maging pinakamaliwanag para masabing mahalaga. Kagaya mo, kahit na palagi kang hinahanapan ng mami mo ng mas higit na tagumpay, hindi pa rin mababago na katulad ka ng star. May sarili kang ningning. Kaya gusto ko, wag na wag mong kakalimutan ang palagi kong sinasabi sa'yo. Ha? Hawakan mo ang kamay ni Yaya. Gusto ko, palagi mong sasabihin ito sa sarili mo, ha? Sabay tayo. Naniniwala ako sa kakayahan ko. Masaya ako na ako ay ako. Mayroon akong talino at talento para magtagumpay sa buhay. Proud na proud ako sa'yo. Nang gabing yun, nagpatuloy na nag-usap ang dalawa. Ang daming mga pangaral ni Larnie sa kanyang alaga. Palagi niyang sinasabi kung gaano ba ito kamahal-mahal at huwag niyang pagdududahan ang kanyang sarili. Alam niyang wala nang magsasabi nun kay Ichan, kaya gusto niyang ang bata mismo ang magsabi nun sa kanyang sarili. Pwede mo po ako kwentuhan? Sige, may bago akong kwento. Mabuti nilang dala ko tong libro para makatulog ka na rin. Higa ka na lang rito. May dala naman tayo unan eh. Bubuhatin ka na lang ni Yaya pabalik sa room mo, ha? Okay? Ang kwento ko ngayon sa'yo ay tungkol sa isang bata na may mataas na pangarap sa buhay at hindi sumuko sa anumang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Gusto ko po bukas, pagkagising ko, luto mo ako pancake po, ha? Tapos dito po ulit tayo kakain. Hindi na kumibo si Larnie. Nagpatuloy siya sa kanyang kwento hanggang sa tuluyang nakatulog ang kanyang alaga. Habang nagpapatuloy si Larnie sa kwento niya, doon na bumuhos ang kanyang emosyon. Nakikita niya ang maamong mukha ng kanyang alaga. Ang inosente nitong pagtulog na dati ay lagi niyang nakikita, ngayon ay huling beses na niyang masisilayan. Alam niyang hindi niya magagawang lutuin ang hiling ng bata dahil bukas ay gigising si Ichan na wala na siya. Yun na ang huling beses niyang babasahan ng kwento ang kanyang alaga. Huling beses na mag-uusap sila ng kung ano-anong bagay. Sobrang bigat sa kanyang dibdib. Para bang ayaw niyang umalis dahil kahit na inihanda na niya ang kanyang sarili sa pagdating ng araw na ito, hindi niya pa rin pala talaga kayang malayo sa bata. Hindi niya maisip kung anong mararamdaman ni Ichan dahil parehas silang sanay na kasama ang isa't isa. Binuhat ni Larnie ang kanyang alaga para dalhin ito sa kanyang kwarto. Ang libro na palagi niyang gamit kapag nagbabasa siya ng mga kwento sa kanyang alaga, inilapag niya yon sa tabi ni Ichan. Iiwan niya yon para kay Ichan. Humalik din siya sa noo ng bata at nagpaalam. Salamat, Ichan, dahil naranasan ko maging isang ina. Kahit na hindi ako pwedeng magkaroon ng anak, kakampi mo pa rin ako kahit na anong mangyari. Hindi ako papayag
na makakarinig ka pa ng masasakit na salita. Palagi pa rin nakasuporta si Yaya. Palagi ko pa rin maaalala ang mga ngiti mo tuwing makikita mo akong nag-aabang sa labas ng classroom nyo. Hindi ko na yun makikita dahil hindi na kita masusundo ulit. Gusto ko na sana maniwala ka sa sarili mong mahalaga at kamahal-mahal ka. Kasi ako, pinahahalagahan at minamahal kita. Love na love ka ni Yaya. Buhos ang emosyon ni Larnie habang naglalakad siya palabas ng kwarto ng bata. Binitbit na rin niya ang mga gamit niya. Gising pa ang amo niya at wala siyang ibang narinig mula rito. Hindi na rin sila nagkibuan pa dahil walang ibang iniisip si Larnie kundi ang mga masasayang alaala na kasama niya ang kanyang alaga. Ang mga taon na yon ang pinakamasaya at may saysay na taon ng buhay niya. Kaya labis niya itong minahal na para bang iisang dugo ang nananalaytay sa kanila. Pero kailangan niyang tanggapin ang realidad ng buhay. Alaga niya lang si Ichan at darating ang ganitong araw na kailangan niya itong iwan. Kinabukasan, maagang nagising si Ichan. Ang una niyang napansin ay ang libro na gamit ng kanyang yaya kapag binabasahan siya nito ng kwento. Kinuha yon ng bata at binasa. Doon niya nakita na walang sulat ang libro. Walang kwento. Dahil hindi nakakapagbasa si Larnie, lahat ng kwento na ibinabahagi niya sa bata ay gawa-gawa niya lang. Lahat yun may kinalaman sa kwento na kaugnay sa pinagdaraanan ng bata. Agad na tumayo ang bata at lumabas. Nagtungo siya sa kwarto ng kanyang yaya. Doon niya lang nalaman na wala na si Larnie. Iniwan na siya. Yaya! Yaya, nasaan ka po? Yaya, magpakita ka na po. Magiging good boy na ako. Hindi na po ako magkikiwak ulit. Yaya! Ano ba, Ichan? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang iiyak? Tumigil ka dyan! Wala na ang yaya mo, umalis na siya. Hindi na yung babalik kahit na kailan. Bumalik ka na sa kwarto mo at mag-aral ka doon. Walang magandang naidudulot yung pag-iyak mo. Mommy, please! Pabalikin mo po si Yaya. Promise, magiging good boy na po ako. Mag-aaral na ako mabuti. Mommy, please, Mommy. Hindi ko na pababalikin ang babae na yon dahil wala siyang naitutulong sa'yo. Ayan, tingnan mo. Iiyak ka dahil lang sa kanya? Kahit na sinabi kong mahihinang tao lang ang umiiyak at ang mga lalaki hindi dapat nagpapakita ng emosyon? Tumigil ka na sabi! Naiirita ako sa boses mo! Tumigil ka na! Sa sobrang galit ni Josefina, nakagat niya ng madiin ang kanyang dila. Dahil doon, nakaramdam siya ng sobrang sakit. Natigilan naman ang bata sa pag-iyak dahil nakikita na niyang galit na galit ang ina. Sa pagbalik niya sa kanyang kwarto, doon na lang muling umiyak si Ichan. Niyakap niya ang iniwan sa kanya ng kanyang yaya. Yun na lang ang alaala na kukonekta sa kanilang dalawa. Kahit na sinasabi ng kanyang ina na huwag siyang iiyak, hindi nakikinig si Ichan. Naaalala niya ang sinasabi sa kanya ni Larnie na kapag gusto niyang umiyak, huwag niyang pipigilan ang kanyang emosyon. Ilang linggo na ang nakalipas, hindi pa rin matanggap ni Ichan na umalis na ang kanyang yaya. Palagi niya itong inaabangan sa paglabas niya ng silid-aralan. Ngunit bigo siya palagi. Hindi na kumuha ng bagong yaya ang kanyang ina. Ito na ang palaging nagsusundo at nag-aalaga sa kanya. Hindi mo ba maayos yan? Basahin mo ulit! Gusto ko yung tuloy-tuloy. Huwag yung para kang robot. Ayusin mo yung pagbabasa mo, huwag kang tanga!
Ano ba naman to? Kumikirot na naman ang dila ko. Aray ko! Ano pong nangyari, Mami? Gusto niyo po ng water? Wait po, kukuha ako. Saan ka pupunta? Ang sabi ko, sagutan mo to aray! Aray ko! Palaging sumasakit ang dila ni Josefina mula noong araw na nakagat niya ito. Kaya bibihira na lang siyang makapagsalita. Dahil sa nangyayari sa kanyang yon, hindi na tumatagal ang pagsasalita niya. Kaya kahit nagalit siya sa kanyang anak, ay hindi niya ito mapagsalitaan ng maayos. Ilang beses na rin siyang nagpatingin sa doktor, ngunit wala naman silang makitang kakaiba sa kanyang dila. Kahit na sino ang kausap niya, bigla na lang aatake ang sakit niya. Walang oras na hindi yun kikirot at kapag naman sumakit ay napapasigaw siya. Sa mga sumunod pang linggo, mas lumala ang kanyang sakit. Walang kahit na anong gamot ang nagpapahupa roon. Kahit hindi siya magsalita, sumasakit talaga yun. Wala na siyang ibang magawa kahit ang negosyo nila ay apektado na. Mabuti na lang at may mga empleyado siyang humahawak at nag-aasikaso at mukhang pati ang mga yon ay natutuwa na hindi siya nakakapagsalita masyado dahil wala siyang mumurahin at mamaliitin. Hanggang sa nanatili na lang muna siya sa bahay nila para magpagaling kahit na hindi naman kumpirmado kung ano ang sakit niya. Mami, kain ka na po. Ayoko na. Itabi mo yan doon. Kailangan niyo po kumain para hindi po kayo magkasakit. Sabi sa akin ni Yaya dati, kakain pa rin para maging healthy. Ayoko niyan. Doon ka na nga. Alam mo na nga na nahirap na akong magsalita. Kagalitin mo pa ako. Huwag ka na po kasi magalit, Mami. Malapit na po yung play namin. Malapit na po ako maging Prinsipe 1. Nood po kayo doon. Hindi makapagsalita si Josefina dahil sa sobrang kirot ng kanyang dila. Napapakapit na lang siya ng mahigpit sa kanyang higaan. Patuloy na nagkukwento ang kanyang anak ng mga nangyari sa kanilang paaralan. Kung paano siya nag-aaral at kung ano ang ginagawa ng mga kaklase niya. Pati na rin kung paano siya natutong tumayo sa sarili niyang mga paa kahit na bata pa lang siya dahil ayaw ng kanyang ina na maging mahina siya. Tahimik lang si Josefina na dati ay hindi niya nagagawa dahil palagi siyang may masakit na salitang ibabato sa kanyang anak. Ngayon na hindi siya makapagsalita ng kung ano-anong makakasakit sa damdamin ng kanyang anak, doon naman nagpatuloy na magkwento si Ichan. Nagiging malaya na rin siya kahit na paano. Naging tahimik ang kanilang bahay. Kung hindi mahalaga ang sasabihin ni Josefina, hindi siya nagsasalita. Nakakakilos naman ang katawan niya dahil dila lang talaga ang apektado sa kanya. Dahil dalawa lang sila ng anak niya na nasa bahay, siya ang nagluluto at nag-aasikaso rito. Ang isa lang sa kinaiinisan ni Josefina, nagmimistula siyang pipe. Hindi niya mapagalitan ang anak, kaya pakiramdam niya malapit na itong magrebelde. Pero sa totoo lang, naging mas mabait na bata pa ang kanyang anak. Nag-aaral ito ng kusa. Tumutulong din sa kanya sa mga gawaing bahay. Masyado lang talagang madaldal. Mami, punta ka po sa play ko ha. 2 tulog na lang po yun. May upuan ka po doon, nakabukod, nasa unahan po ng stage. Hindi kumibo si Josefina. Nakatingin lang siya sa kanyang cellphone. Palagi siyang aburido dahil hindi niya mailabas ang mga bagay na gusto niyang sabihin. Para bang pinipigilan siyang maging malaya, katulad ng ipinaranas niya noon sa kanyang anak. Para bang wala ng kagalingan ang nangyayari sa kanya.
Hindi niya alam kung tatanggapin niya yon dahil ayaw niyang maging baldado. Nanghihinayang siya sa talino na meron siya kung hindi maririnig ng mga tao kung paano siya magsalita. Isang gabi, nasa kwarto niya si Josefina kung saan napapikit siya sa sobrang sakit ng kanyang dila. Gusto niyang sumigaw pero sa halip kasi na makakatulong yon, mas lalo lang sasakit ang nararamdaman niya. Naluluha na siya pero pigil na pigil ang kanyang emosyon. Nagpapakatatag siya kahit hindi naman talaga niya kaya. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang anak sa kwarto. Nakapatay ang ilaw kaya kumakapa ito sa dilim. Gising si Josefina at hindi yon alam ng kanyang anak. Kinapa nito ang ina at napansin na walang kumot, kaya kinumutan siya ng bata. Tapos noon ay kinapa ang kanyang mukha para hanapin ang kanyang noo. Hinalikan yon ng anak. Dear God, please po, pagalingin niyo na po ang mami ko. Gusto ko na po marinig ulit yung boses niya. Ayoko po kasi na nahihirapan siya eh. Kawawa po kasi ang mami ko. Thank you po. Amen. Good night, Mommy. I love you po. Matapos sabihin ng bata yon, ay agad na rin siyang lumabas ng kwarto. Doon nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib si Josefina. Ang inosenteng boses at panalangin sa kanya ng kanyang anak ang nagdala sa kanya sa pagiging emosyonal. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang pumasok sa utak niya ang lahat ng mga ginawa niya. Kung paano niya nagawang pagsalitaan ng masasakit ang kanyang anak dahil lang sa hindi nito makuha ang gusto niya. Doon niya napagtanto na tama nga si Larnie, na masyadong naging mataas ang ambisyon niya at nakalimutan niyang iba si Ichan sa kanya. Sa kabila ng mga nagawa niya at masasakit na salita kay Ichan, mahal pa rin siya ng kanyang anak. Umiyak si Josefina. Bumuhos na ang emosyon na pilit niyang pinipigilan. Ang dami niyang pagsisisi. Gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang anak at gusto niyang bumawi. Nang sumapit ang araw kung saan gaganap na si Ichan sa dulang pang-entablado, nag-aabang ang bata kung darating ba ang kanyang ina. Wala siyang nakikita na nakaupo. Nalulungkot siya dahil pakiramdam niya wala nga talagang pakialam ang kanyang ina. At hindi ito masaya na mapanood siya sa entablado. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatanghal, biglang nakaramdam ng takot si Ichan. Hindi na niya masyadong maalala ang sinaulo niya. Gusto niyang tumakbo palayo at wag nang ituloy. Pakiramdam niya rin, mababa ang tingin sa kanya ng mga tao at pinagtatawanan siya. Hanggang sa bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na nagpawala ng kanyang kaba. Go! Anak ko! Sige lang! Kaya mo yan! Lumiwanag ang mukha ni Ichan nang masilaya ng kanyang ina na nanonood sa kanya. Doon muling lumakas ang kanyang loob para tapusin ang pagtatanghal. Nagpalakpakan ang lahat. Naging masaya para sa kanya at sa lahat ng mga kasama niya. Agad siyang napatakbo sa kanyang ina at niyakap ito. Thank you, Mommy. Ang galing mo. Proud na proud si Mami. Doon nakita ni Josefina kung ano ba ang epekto niya sa kanyang anak. Sobrang saya ng bata nang marinig din ang mga salitang iyon mula sa kanyang ina. Isang salita na matagal na niyang nais na marinig. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na naghihigpit si Josefina sa kanyang anak. Binibigyan na niya ito ng pagkakataon na alamin kung ano ba ang mga gusto niyang gawin. Hindi na papabayaan ni Ichan ang kanyang pag-aaral
Sa halip ay naging motibasyon niya pa nga ang ginagawang pagbabago ng kanyang ina. Kahit na nahihirapan si Josefina na magsalita, patuloy niyang tinuturuan ang anak. Sa halip na ibaba niya ang kumpiyansa nito sa sarili, tinutulungan na niya itong maging mahusay pa. Naging maganda ang samahan ng mag-ina. Sinusuportahan na rin ni Josefina ang ginagawa ng kanyang anak sa pagguhit. Sinasamahan niya ito kapag may mga sinasalihang kompetisyon. Sabay rin silang nananalangin para sa paggaling ni Josefina. Sa totoo lang, hindi naman na umaasa si Josefina na gagaling siya, pero nakakatulong ang ginagawa nila ng kanyang anak para makapagsalita na ulit siya ng maayos. Madalang na lang din kung sumakit ang kanyang dila. Dahil ang totoo niyan ay si Larnie ang may kagagawan kung bakit nananakit ang kanyang dila. Bago umalis ang dating yaya ng kanyang anak, sinigurado nito na hindi na ulit siya makakapagsalita ng masasakit sa kanyang anak. Ilang taon na ang lumipas, hindi na nagpakita pa si Larnie. Hindi na nila alam kung nasaan ito dahil hindi na siya sumasagot sa tawag ni Josefina. Palagi pa ring tinitingnan ni Ichan ang iniwan na libro ng kanyang yaya. Naaalala niya noon kung paano magkwento si Larnie at nang nagkaedad na si Ichan, doon niya lang din napagtanto na ang lahat ng mga kwento na yon ay may kinalaman sa kanya. Taon na ang lumipas hanggang sa nagtapos na sa kolehiyo si Ichan at nakatanggap ng may pinakamataas na karangalan. Gumaling na rin ang dila ni Josefina kaya nakakapagsalita na siya ng maayos. Grabe, Mami. Ito na yun. Ang galing talaga ng anak ko. Ay, kaya proud na proud sa iyo ang mami. Ayan, naabot mo na ang isa sa mga pangarap mo. Ito pa lang ang simula ng lahat. Sayang, wala ang yaya mo. For sure, proud na proud yun sa'yo. Masaya yun. Lalo na kung malalaman niya na ang dami mong achievements. Hindi ba? Kaya nga po eh. Ang tagal na rin po pala. Sana makita ko ulit siya. Dahil ang dami ko rin gustong ipagpasalamat sa kanya. Naalala ko na naman yung sabay namin binibigkas. Hindi ko alam kung naaalala pa niya yun pero ako tandang-tanda ko pa. Dahil palagi ko yung sinasabi. Naniniwala ako sa kakayahan ko. Masaya ako na ako ay ako. Mayroon akong talino at talento para magtagumpay sa buhay. Yaya Larnie! Yaya! Ang daming nangyari sa mga taon na hindi sila magkasama. Yaya, namiss kita. Pero bit-bit ni Ichan ang mga payo sa kanya ni Larnie. Ay, grabe ka naman. Hindi rin nawala sa mga pangarap niya ang kanyang dating yaya. Dahil ito ang tao na unang naniwala sa kakayahan niya. Palaging nagtatanggol sa kanya at dahilan kung bakit may masayang kwento siya ng kanyang kabataan na babalik-balikan niya. Katulad ng palaging sinasabi ni Larnie na ang taong dapat na magkakaroon ng tiwala sa kakayahan mo ay ang iyong sarili. May mga pagkakataon kasi na ang salita ng mga tao sa paligid ay nagiging malaking epekto sa kaisipan ng isang tao. Ang salita ay maaaring magpataas ng kanilang kumpiyansa o ang magpababa ng tingin sa kanilang sarili. May mga ina na katulad ni Josefina na siyang nagpupumilit sa kanilang mga anak na maging mas magaling sa lahat at hindi na nila nakikita ang masamang epekto nito sa isang bata. Inaagawan ng panahon na makapagsaya dahil lang sa gustong maging mas higit na matalino. Nakakapagsalita ng masasakit sa kanilang mga anak na para bang walang emosyon ang mga bata. Tandaan din na hindi naman masamang asamin na maging matalino, maging magaling, kung para naman ito sa mga anak o sa sarili.
Ang masama ay ang pagpupumilit sa kakayahan ng isang tao at iparamdam na basura lang ang maliliit na tagumpay. Iba-iba ang kwento kung paano naging matagumpay ang isang tao. Hindi dahil anak mo siya, kailangan niyang sundan ang yapak mo. Dahil meron din siyang sariling landas na tatahakin. Tandaan na hindi kailangan maging perpekto para maging mahalaga. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa grado, medalya o papuri ng iba. Ang tunay na tagumpay ay dumarating sa pagtiyatiyaga, sariling pagsisikap at pagtanggap sa sariling lakas at kahinaan. Dahil kahit gaano kataas ang pamantayan ng mundo, ang tunay na panalo ay ang taong natutong mahalin ang sarili, magtiwala sa sariling kakayahan at tumayo sa sariling mga paa. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento ngayon. Alam naman natin na may mga taong talagang katulad ni Josefina na gustong maging mas magaling ang anak higit sa kanino man. Mayroon ding mga magulang na lumalabis sa pagsasalita ng hindi magaganda sa kanilang mga anak. Mga salita na tumatarak sa kanilang mga puso at bumabaon sa kanilang murang kaisipan. Hindi man nila sinasaktan ng pisikal, ay sinasaktan naman nila sa mental at emosyonal na paraan. Gaya ng laging sinasabi ng lola, pag-isipang mabuti ang mga salitang binibitawan natin. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Kayo ba mga apo, may karanasan ba kayong katulad ng ating kwento ngayon? Nais kong mabasa ang mga kwento na inyong ibabahagi. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Rosalia Ambos, Oreo Crisbert, Neri Domingo, Belen Baladhay, Mary Jane Kitong, Jeline Oraca Beranya, Marwa Cornel, Gima Pendon, Pureza Tagiwalo, Mary Jenny Rhea Batiduan, Grace Elvis, Vicky Yabut, Razon Yao, Aquarius, EJ's Vlog. Salamat sa pakikinig ninyo. Mon Hyun Song, Mary Grace Radovic, Ellen Torres, Belen Baladhay, Danica Lobaton, Himawari, Faith Ken Evangelista, Joshel De La Torre, Marisa Villanueva, Abigail, Lynn Comeros, Thelma Tarle Villasica, Geraldine Eano at kay Tatay Betoy, Chris Alcantara, Gerlin Picache. Kumusta kayo? Cram TV at shout out kay Alita Floresca, Elizabeth Pamintuan, Joy Lee at maligayang kaarawan kay Tita Francia Pepito, Heli Borja, Elizabeth Orebia, Elizabeth Hardenil, Esteli Reyes, Filipina Palsario, Malia Torres, Annaliza Malatbalat, Renz Ann, Roda Bieri, Jessica Marie Ramos, Starsky TV Vlog, Chona Estilier. Shout out sa mga apo ko na sina Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Judilyn Pakin, Nena Diones, Francisco Neng, Nelly Siang, Grace Hementera, Petronila Balyelos, AJ Chua, Pamela Agasang, Rachel Whitney, Gia Gigi, at belated happy birthday nung September 7 kay Danica Dulnuan.
Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.